Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Melody. Alam ko naman naggaling ako sa hirap. Kaya nga napilitan akong magtinda sa palengke ng mga isda dahil kailangan ng pera para mayroon kaming makain. Pinapaaral namin ang kapatid ko. At ako, huminto naman ako. Marami akong suki sa palengke. Marami din ang nanliligaw sa akin. Hindi naman po sa pagmamayabang. Ay maganda naman ako. At magandang katawan. Lagi akong nagiging muse sa school namin. Second year college noong huminto ako sa pag-aaral. Nagkasakit kasi ang bunso namin na si Mel. Kaya kinailangan ko munang huminto dahil doon na focus ang atensyon nila mama. Private kasi ang school ko at hindi naman ako makapasok sa public. Sinubukan ko naman pero hindi talaga kinaya ang laki ng tuition. Pero susubukan ko ulit na makapagtapos. Melody, kailan ka babalik? Fourth year na kami oh. Sana kasabay ka namin magtapos. Saad ng kaibigan ko na si Kyla. Ano ka ba? Huwag mong i-pressure yung kaibigan natin. Huwag ka mag-alala, Melody. Ang buhay ay hindi karera. Saka, pagtapos namin, hindi rin naman agad alam kung mayroon kaming magandang trabaho. Paliwanag naman ni Lily. Masaya naman ako para sa inyo. Pero mas okay na muna to. At least, nakakatulong ako sa pamilya ko. Masaya kong saad. Tama ka dyan. Sagot ni Kyla sa akin. Sus! Kanina lang kung makaingit kasi kay Melody. Tapos ngayon, sasang-ayon ka. Banat ni Lily. Hindi ko siya iniinggit. Nanghihinayang lang ako sa kaibigan natin. Kasi nga matalino siya at maganda. Maraming opportunity ang magbubukas sa kanya. Paliwanag naman ni Kyla. Nagsasagutan pa yung dalawa. Pero hindi ko na naintindihan dahil mayroong lalaking bumili ng isda. Hay, 1 kilo ko. Saad niya, pinagbentahan ko naman siya at nagbigay ito ng 500 pesos. Kuya, yung sukli mo. Sigaw ko dahil bigla na lang itong umalis. Pamilyar mukha niya. Saad ni Kyla. Feel ko, schoolmate natin siya. Saad niya pa. Miss Jamay, hindi naman tumatak sa akin yung lalaki. Dahil sa daming tao kong nakikita dito, ay hindi ko na sila namumukaan pa. Hanggang sa palagi na siyang bumibili at nakakausap ko na siya. Jacob pala, and you are? Tanong niya sa akin. Melody po sir. Sagot ko. Huwag mo na akong tawagin na sir. Jacob na lang. Nagulat ako nang i-offer niya sa akin yung kamay niya para makipag-shake hands. Nako, Jacob, ang lansa ng kamay ko. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil yung kamay niya ay hinawak niya sa isda sa harap niya bago i-offer ulit ang kamay niya sa akin. Nice to meet you, Melody. Nakangiti niyang saad sa akin. Ngiti lang nabigay ko sa kanya. Inabutan nga ako ng 500 at hindi na naman ito kinuha ang sukli. Jacob, yung sukli mo. Sigaw ko. Nako, nako. Mukhang mayroong may aalis sa palengke ha. Napatingin ako kay Kuya Jose. Nagtitinda ng gulay sa tabi. Noong kabataan ko, ganyan din ako dumiskarte dito sa asawa ko. Saad niya pa. Hindi naman siguro, Kuya Jose. Baka naman mabait lang. Sagot ko. Ibang mabait. Sa nagpapapansin. Lagi ka nalang binibigyan ng 500 oh. Tapos, 1 kilong isda lang binibili lagi. Saad niya sa akin. After noon, marami na akong naging customer. Kaya naputol ang usapan namin. Maaga akong nakauwi at nakapagpahinga. Miss Jamay, hanggang sa nakita ko ulit si Jacob. Hindi na siya bibili ng isda, pero pumunta siya kay Kuya Jose. Hiring po ba kayo ng tagabuhat or kahit tagatinda? Tanong ni Jacob. Iho, kaya ko na to. Saka, konti lang naman ang tinda ko. Sagot ni Kuya Jose. Pero nagulat ako
Dahil kinabukasan lang, ay wala si Kuya Jose. At napatingin ako kay Jacob na siya munang tumao sa gulayan. Oh, bakit ka nandyan? Tanong ko. Part-time ko. Sagot niya sa akin. Need mo ng pera? Taka kong tanong. Oo. Sagot niya. Pero, bakit bigay ka ng bigay sa akin ng 500? Taka kong tanong. Pabili lang sa akin yun. Sagot niya sa akin. Hanggang sa tumagal siya ng 1 linggo. At nagkakausap kami madalas. Lagi na nga kaming sabay kumain eh. Melody, may gagawin ka ba sa Sabado? Tanong niya sa akin. Wala naman. Baka maglaba lang ako. Sagot ko. Pwede ba kitang maaya kumain sa labas? Tanong niya sa akin. Ayun! Tama ngang hula. Saad ni Kuya Jose. May part-time ka pang nalalaman. Didiskartehan mo lang pala si Melody. Hindi naman po. Sagot ni Jacob. Sus! Galing na ako dyan. Lahat ng galawan mo. Nagalaw ko na. Dagdag niya pa. Libre na yan si Melody sa Sabado. Mag-enjoy kayo. Nako, gusto ko. Buo yang makakapagtinda sa Sunday ha. Pag mayroong nangyari dyan, buong tao sa palengkeng hahanap sa'yo. Banat ni Kuya Jose. Salamat Kuya Jose. Nakangiti kong saad. Mabait naman si Jacob. Kaya pumayag ako. Akala ko parang labas lang ng magkasama sa trabaho. Pero pagdating ng Sabado, at pumunta na ako sa restaurant na sinabi niya, ay nandoon na pala ito. Kumusta? Okay bang biyahe mo? Tanong niya sa akin. Oo, malapit lang naman to. Sagot ko. Order ka kahit anong gusto mo. Saad niya sa akin. Umorder na ako at nagsimula na kaming kumain. Schoolmate pala tayo noong college. Higher level lang ako ng 1 taon. Pagpapakilala niya, bigla akong natandaan yung sinabi nila Kyla na parang familiar ito sa kanila. Hindi ko matandaan. Huminto kasi ko eh. Sagot ko, I know, kaya nga hinanap kita. Sagot niya sa akin, hinanap? Taka kong tanong. Balak sana akong magpakilala sa'yo. Pero nalaman ko na lang na huminto ka na daw. Nagsisi ako noon dahil hindi ko nagawa ang gusto ko. Buti na lang nasundan ko yung 2 mong kaibigan. Nung narinig ko silang sinabi nila na pupuntahan ka nila. Paliwanag niya sa akin. Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan niya iyon. Pwede ba akong manligaw? Tanong niya sa akin. Miss Jamie, hindi ko alam kung anong gagawin ko o sasabihin ko na para bang napakaganda ko para hanapin ang ganoon. Pwede naman. Sagot ko. Manliligaw pa lang naman. Iyon na rin ang pagkakataon ko para makilala siya ng husto. Miss Jamie, noong araw din na iyon, nagulat ako. Pagkatapos naming kumain sa restaurant, ay paglabas namin ay sumakay siya sa isang kotse. Sa kanya pala yun, at sinabi niya na pumasok lang siya sa palengke para makalapit sa akin. Marami naman ang may gusto kay Jacob. Kuya Jose, pagkain po. Baka gutom na kayo. Saad ni Jacob. Nako, maraming salamat ha. Buti talaga't dumating ka. Sagot ni Kuya Jose. Mabait si Jacob. Kaya after lang ng 1 buwan, ay sinagot ko na siya. Wala na rin siya sa palengke at bumalik na sa dati niyang trabaho. May-ari ng restaurant ang pamilya niya at siya na rin ang nagmamanage ng ilang business nila. Kaya medyo na busy ito. Umabot kami ng 1 taon. Hanggang isang gabi, habang nagdi-dinner kami, ay mayroon siyang sinabi sa akin. Ang dalang na natin magkita. Saad niya sa akin. Nalulungkot ako dahil doon. Gusto ko, lagi kong nakikita yung kagandahan mo. Para naman ganahan akong magtrabaho. Saad niya. Pilyo ka talaga. Banat ko. Magsama na tayo. Aya niya sa akin.
Miss Jamie, nagulat ako sa sinabi niya. Pero mukhang seryoso ito sa sinabi. Noong una, hindi ako pumayag. Pero after ilang linggo, ay nagpaalam na kami sa magulang ko. Kinausap ni Jacob ang parents ko at sinabi niya na siya na daw ang bahalang magpaaral sa kapatid ko, kapalit ng pagsama ko kay Jacob. Miss Jamie, akala ko naman ay mayroon na siyang sariling bahay. Pero sa bahay kami ng magulang niya tumira. Malaki to at maayos. Mayroon din silang kasambahay. Medyo natatakot nga ako dahil baka maranasan ko yung mga napapanood ko sa TV. Mabait sila mama. Gusto ka nila. For sure, magkakasundo kayo. Mahilig din siyang magluto kaya magkakabanding kayo. Saad ni Jacob sa akin. Ngiti lang sagot ko. Miss Jamie, okay naman ang lahat. Hanggang sa unti-unting nakikita ko na talagang tunay na ugali. Iha, alam ko naman na galing ka sa palengke. Pero, buwasan mo naman yung ingay mo pag magpapaligaya kayo sa gabi. Hindi mo ito bahay. Saad sa akin ni Mama Rose. Pasensya na po. Sagot ko, hindi ko naman dinamdam iyon. Dahil baka nga napalakas ang ingay namin ni Jacob kagabi. Akala ko ba soundproof ito? Bakit narinig tayo ni Mama Rose? Tanong ko sa kanya. Huwag mo nang pansinin si Mama. Sagot ni Jacob sa akin. Maayos naman ang pakikitungo sa akin dito. Hanggang sa dumating ang isang babae. Mukhang galing sa maayos sa pamilya at mukhang kalebel nila iyon. Habang nasa kusina ako at tumutulong sa pagluluto, tatanungin ko sana si Mama Rose kung mayroon pa siyang ipapalagi sa niluluto niya. Hayaan mo na. Parang di mo naman kilala yung anak ko. Mahilig lang yun sa maglaro. Saka, hindi pa naman sila kasal kaya huwag ka magalala. Rinig kong sabi ni Mama. Napaatras ako at napapunta sa kusina para magluto. Ma'am, okay ka lang po ba? Tanong sa akin ng kasambahay nila Jacob na si Ate Marites. Okay lang po ako. Sagot ko. After kong magluto, sabay-sabay kaming kumain. At wala si Jacob dito dahil nasa office. Ano pala natapos mo? If hindi mo mamasamain? Tanong sa akin ni Pay. Siya yung babaeng kababata ni Jacob at mukhang boto sa kanyang lahat. Hindi ako nakatapos. Nagtinda kasi ako sa palengke para sa pamilya ko. Sagot ko. Oh, masipag ka pala. Saad niya sa akin. Ngiti lang ang sagot ko. Damo kong awkward dahil sila silang nag-uusap. Tinatanong naman nila ako, pero hindi ako makarelate sa kanila. After kumain, ay tumulong ako sa paghuhugas ng pinggan. Mas okay pa akong kasama si Ate Marites. Pero buong gabi ko iniisip ang narinig ko kay Mama. Ayos ka lang ba? Mayroon bang gumugulo sa'yo? Tanong niya sa akin. Ah, wala naman. Sagot ko. Dahil rin sa pagod, ay nakatulog din siya agad. Miss Jamie, habang nandito si Pay, dama ko na kung paano nila pagdikitin si Pay at Jacob. Maski nasa harapan ako, grabe nila i-push na para bang hangin na lang ako dito. Akala ko maski si Jacob ay wala ding pake. Kaya habang nagkakasiyahan sila, umalis ako at pumunta sa kwarto namin ni Jacob. Bigla akong pinuntahan ni Mama Rose. Anong kabastusan yan? Mayroong bisita oh. Nandiyan ang mga kumari ko. Tapos tatalikuran mo sila. Galit na tanong sa akin ni Mama. Kung ugaling kalye ka, huwag mong dalhin dito. Masama lang po pakiramdam ko. Nagpipigil kong saad. Dahil noong oras na iyon, ay gusto ko nang umiyak pa. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Jacob sa akin. Nag-iinarte lang yan. Lumulusot para hindi mapansin ang kabastusan niya. Saad pa sa akin. Naman, hindi naman siya ganun kung walang nararamdaman. Hayaan niyo muna kami. Sagot ni Jacob. Pinalis niyang mama niya at tinignan niya ako. Naiyak na lang ako dahil sa inis.
Bakit may hinahayaan na magkalapit kayo ni Pei habang nasa gilid mo lang ako? Iyak kong tanong. Ha? Wala namang mali siya sa akin yun. Bata pa lang kami. Lagi na kaming ginaganon ng magulang namin. Paliwanag niya. Uuwi na lang ako sa amin. Ayoko na dito. Saad ko. Melody naman. Sige, iiwas na lang ako. Sagot niya. Kumalma ako after noon. Pero hindi na niya ako pinilit na lumabas at gumawa na lang siya ng ibang dahilan. Pero dahil sa pangyayari na iyon, lalong umasim ang pakikitungo nila sa akin. Naging masungit si Mama Rose at parang hindi na ako belong sa bahay na ito. Kaya napili ko na lang umalis dahil hindi ko na kaya pa. Hindi ko na sinabi kay Jacob dahil alam kong pipigilan niya rin ako. Bumalik ako sa palengke. Nagtinda ko. At least, ang mga kasama ko doon ay okay ang tingin sa akin. Akala ko pa naman, okay yung Jacob na yan. Saad sa akin ni Kuya Jose. Huwag na po natin siyang isipin. Sagot ko. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi ng bahay, biglang sumulpot si Jacob. Umuwi na tayo. Saad niya. Hindi ko yun bahay. Dito na lang ako sa amin. Ayoko na doon. Pakiramdam ko, ibang tao ko doon. Sagot ko sa kanya. Miss Jamie, pinilit niya pa rin ako hanggang sa wala na akong nagawa nang makapasok na ako sa kotse niya. Pero nagulat ako na sa ibang lugar niya ako dinala. Maliit lang na bahay, pero mukha namang maayos. Okay na ba yan sa'yo? O gusto mo maghanap pa tayo ng iba? Tanong niya sa akin. Napatingin ako kay Jacob, pero lalo akong nagulat nang lumhod siya sa harapan ko at naglabas ng singsing. At inaya niya akong magpakasal. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi ko ipagdadamot sa iyo yung assurance na gusto mo. Kahit kanino pa ako itulak ni Mama. Sa'yo lang ako babagsak lagi. Saad niya sa akin. Naiyak na lang ako. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Maliit man ang bahay namin, pero dama ko ang kapayapaan sa loob. Hindi ko na kailangan pang maging aligaga lagi. Para lang walang masabi sa akin. Miss Jamie, nagpakasal na kami. Simple lang, pero napakasaya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nagmamahal, Melody. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig buhay ni Melody. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Melody? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamie. Hanggang sa susunod nating confession.